Isuportado ni House Speaker Faustino Bojidy III ang mga reformang isinusulong ng EDCOM-2 upang maitaas pa ang antas ng edukasyon alinsunod din sa resulta ng kanilang final report. Si Nomer Corporal, una sa balita. Malugod na tinanggap at inaprubahan ni House Speaker Faustino Bojidy III ang isinumiting final report ng Second Congressional Commission on Education EDCOM-2 sa joint meeting ng Committees on Basic Education and Culture at Higher and Technical Education sa Kamara kahapon. May temang naturang ulat na 10-year National Education and Workforce Plan na layong ipakita kung gaano kaepektibo ang mga programa at proyekto ng gobyerno sa pagtugon sa krisis sa sektor ng edukasyon sa bansa, alinsunod sa Republic Act 11899 o EDCOM-2 Act na nilagdaan noong Enero 2022. Isa rin sa mga natukoy na suliranin sa sektor ng edukasyon ang kakulangan sa maayos na silid-aralan, sapat na aklat at iba pang learning equipment. Dahil dito, isinusulong ang mga batas at reforma na layong unti-unting matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa. Ipinakita rin sa ulat ng EDCOM-2 ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya, lalo na mga nasa kinder hanggang grade 4. Lumalabas din sa pag-aaral na kabilang sa mga nahihirapan sa kurikulum ang mga learners sa grade 8 at grade 9. Isa rin sa mga natukoy na suliranin sa sektor ng edukasyon ang kakulangan sa maayos na silid-aralan, sapat na aklat at iba pang learning equipment. Dahil dito, isinusulong ang mga batas at reforma na layong unti-unting matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa. Lubos naman ang suporta at pasalamat ni House Speaker Bojidy III sa mga inisyatiba ng EDCOM-2. Hinatanggap ng kapulungan ng ulat na ito ay bilang gabay sa patuloy na paggawa ng mga batas sa masusing oversight at sa matalinong paggastos ng pondo ng bayan para sa tunay na pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Ayon pa kay House Speaker D, isang edukasyon sa may pinakamalaking nakalaang budget ng pamahalaan dahil naniniwala ito na ang edukasyon ay isa sa mga susi upang makaahon sa kahirapan ang mga pamilyang Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyang prioridad at pagtuunan ng pansin ang sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso, at sa malinaw na direksyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang edukasyon ay ginawang sentro ng pambansang budget. Paulit-ulit na binigyan diin ng Pangulo na ang edukasyon ang pundasyon ng kaunlaran ng kinabukasan ng ating bansa at paniniwalang ito ay naisalin sa konkretong aksyon. Patunay nito ang pinakamalaking education fund sa kasaysayan ng Pilipinas, 1.34 trillion para sa taong 2026. Lampas ito sa 4% ng GDP. Hindi ito simbolo. Ito po ay tunay na paninindigan. Samantala, ayon sa EDCOM-2, kahit na naisumite na ang kanilang final report, mananatili pa rin ang kanilang pagtutok sa mga inaing ng sektor ng edukasyon at patuloy na maghahanap ng mga solusyon para sa mas maayos at dekalidad na edukasyon para sa bagong Pilipinas. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, alauna sa balita, Congress TV.